Okay, praise God at napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin at tunay nga na tayo ay patuloy na nagpapala ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At magandang gabi po sa ating lahat dyan sa ating gawain dyan sa Pilipinas. For the glory of God, congratulations. At tunay nga na patuloy na ang gawain ng Diyos ay matagumpay at pinagpapala ang bawat isa sa atin. Praise the Lord. At ganyan din dito sa parte ng Europa, dito sa Netherlands, sa Germany. Magandang umaga po sa ating lahat at mapagpala po na pinagpapala tayo ng ating Panginoon Jesus. At maging sa bansa po ng Israel, praise the Lord. I know that's morning also there. God bless po sa ating mga ating co-workers in the ministry of God diyan sa bansa ng Israel. Praise the Lord. At bago po tayo dumako sa ating mensahe ng ating Panginoon, meron po tayong some announcement. First of all, welcome in the fundamental truth of Jesus Christ worldwide ministry. This is a non-sectarian full gospel ministry whose main aim is to bring people closer to the living God. It's only, ang ginagawa po natin dito is to share the Word of God written in the Bible at patuloy na ipakilala natin. Pinapakilala po natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Amen. At purihin po ang Panginoon. Meron po tayong mga announcement. Kung tayo po ay mayroong pamilya sa Pilipinas, family in the Philippines, in the parts of Tarlac and Nueva Ecija, meron po tayong gawain doon. Please contact our mga pastor po natin doon, si Pastora Connie and also Pastora Ina. Please contact them na kayo po ay magkaroon din po ng kaalaman at magamit tayo ng ating Panginoon sa ministry to grow and mature our faith on God. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ay yung po ay isang gawain po ng fundamental truth of Jesus Christ worldwide ministry in the Philippines. Praise the Lord. Hallelujah. And another thing po, yung ating pong meron po tayo some announcement again. Another announcement. Praise the Lord. Dito po meron po tayong International Bible Study Cell groupings. Ito po ay ginagawa sa online every Monday, Wednesday, and Friday. Kontakin po na lang natin si Evangelist Carol dito po sa Israel. And maging si Pastora Rodora ng Germany. And Pastora Lovely ng Israel. Praise the Lord. Contact please for sa ating mga pastor dito at evangelist para tayo po ay sama-sama tayo mag-aaral. At maging tayo po ay ma-lift up yung ating spiritual life. Amen. Praise the Lord. And another thing po na announcement is this coming August 1 to 3 na meron po tayong 3 days conference dito po sa Pilipinas. Nagagawin po yung conference nito ay talagang ito po ay free admission para sa lahat. Praise God. Tayo po ay mag-message lang po sa online page po ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Talagang come and be blessed at marami tayong matutunan. Lumago tayo physically. Okay? Siyempre, may free admission, marami tayong pagkain ihahain dyan. Amen? Physically, spiritually. Praise the Lord. I-contact lang po natin si Pastora Connie and Pastora Ina para sa registration po ng ating conference doon sa Pilipinas. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At ngayon po tayo po ay dadako na sa mensahe po ng ating Panginoong Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ating pong the title of the message for today is about the benefits of walking with Jesus. Kaya po ang ano natin dito is about is a center of one of the powerful truth is walking with Jesus na He changed everything. Ano po?
Kaya niyang baguhin ang lahat para sa ating buhay. Para sa ating tinatahak ng ating buhay, praise God. Kaya niyang baguhin yan. Kaya nga po mayroong mga benefits dito na ituturo sa atin ng Lord. Kung ano pa yung dapat nating apply sa ating buhay habang tayo ay we are walking with Jesus. Amen. Kaya nga po, lagi kong nababanggit dito, ang mundo ay punong-puno po talaga ng mga bagay na hindi natin maunawaan. Hindi natin masasabi kung kailan o ano po. Uncertainty, maraming mga dumarating sa ating mga stress, yung mga spiritual confusion, yan po yung nandito sa mundo. Kaya, maraming mga tao po, many people are searching for peace. Naghahanap ng kapayapaan. Naghahanap ng, ano ba yung purpose ko sa buhay? Ano ba yung purpose ko sa buhay? At nasaan yung pag-asa? Yan yung kadalasan, karamihan na hinahanap dito sa mundo. But, ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng kasagutan. Sa book of John chapter 8 verse 12, sabi dito, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Amen. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen. Hallelujah. Tayo po ay saglit na manalangin. O Father God in heaven, maraming salamat po at tunay ng napakabuti mo. Wala kang katulad. You are the Lord of Lords and King of Kings. We praise you, we adore you, we give you praise, O God. Hallelujah. Tunay nga, apart from you, we can do nothing. Muli kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Linisin mo po kami patawarin sa aming mga kasalanan, sa aming isipan, sa nilalaman ng aming puso. Ano mga karumihan na nakikita mo sa amin, forgive us, Lord. Salamat sa oras na ito. We receive by faith, O God, that we are already forgiven to all our unrighteousness, O God. Salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong awat habag, Panginoon, na tunay nga po, Lord, kami makakatayo sa iyong harapan, in your presence, there's a joy, there's a hope, O God, and strength in our spiritual life. Salamat po, Panginoon, at tunay nga po, Lord, sa mensahe mong ito, na marami kami makukuha at marireceive ng mga bagay para sa aming buhay to walk with you, O God, in Jesus' mighty name. Salamat. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, today, atin pong pag-aralan, pag-usapan natin kung about the truly means of walking with God, walk with Jesus. At yung benepisyo dito, the benefits of come from the relationship to God. Kaya dito sa ating key scripture, in John chapter 8, verse 12, and NIV version, malinaw po dito, na talagang yung dalawang sinasabi dito, that when Jesus spoke again to the people, hindi lang ito yung mga tao na talagang noong paman, in the Old Testament, hanggang sa ngayon, ang Diyos po ay nagsasalita sa atin. Amen. Nagsasalita po sa atin. Kaya po, sabi dito, the people, He said, I am the light of this world. Whoever follow me will never walk in darkness, but will have the light of life. Talagang, kung babasahin, lagi natin ito, meditate this scripture, dalawa yung sinasabi sa atin, di ba? Dalawa na. What it means to walk with Jesus? To walk with Jesus means to have a daily personal relationship with Him. O siyempre, pag tayo, lalo na pag meron tayong kasama, pag tayo naglalakad somewhere, kung tayo meron kasama, hindi tayo alone. Simple lang, di ba? Lalo na pag tayo ay lagi natin, yung relationship natin sa Panginoon, lagi natin sinasama siya sa ating buhay. Sa ating paglakad, sa ating mga plano. Kasi relationship Di po ba? Kaya it means to follow with His Word. Sabihin, marami tayong gagawin to have a deeper relationship to God. To walk with Jesus. Nakasama natin siya. Ano po? Tayo to listen the voice of the Holy Spirit and trust His direction.
sa bawat area ng ating buhay. It is not about religion. It is about relationship. It's not just about coming to church. It's about living with Him every day in our life. Sa ating isipan, kung ano man yung choices natin sa buhay, at kung ano man yung ginagawa natin, yung action natin sa everyday nating pamumuhay. Amen. Kaya sabi ko kanina, malinaw na malinaw, yung dalawang benepisyo po dito when we walk with Jesus. Una sa lahat, sabi dito, in John chapter 8 verse 12, you will never walk in darkness. Hindi ka na lalakad sa madilim na yung pathway na yon. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, you will never walk in darkness. That is una, the first one, benefits of walking with Jesus. Kaya si Jesus po, pag tayo po ay naglalakad, nakasama ang Panginoon, hindi lang tayo sama occasionally. Kaya nga sinabi everyday. Amen. Kaya si Jesus doesn't just guide us occasionally. Constantly light ang binibigay sa atin ng Panginoon. Dahil ito yung ibinibigay sa atin yung salita niya. Ang nagbibigay sa atin ng liwanag. Sa ating isipan, sa ating buhay. Kaya yung darkness na sinasabi dito is represent yung confusion. Hindi na tayo mako-confuse when we are walk with God. Kasi kaya, as we follow, we'll never walk in darkness. Kasi mayroon na tayong liwanag. Si Jesus yung liwanag dito. Magtatransfer sa atin yung light, yung liwanag ng Panginoon. Hindi na tayo lalakad sa yung confusion lagi nandyan eh. Pero pagkasama lagi natin ang Panginoon, hindi na tayo mako-confuse. Hindi na tayo yung matatakot, yung end separation from God. Lagi na tayong sinasamahan niya. Amen. Kasama natin ang Diyos. Kaya, when we walk with Jesus, He gives us clarity when life is uncertain. Nagbibigay siya ng liwanag sa atin, di ba? Nagbibigay siya sa atin ng, ito yung dapat mong gawin. Ito na yung exactly na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ito yung pinapagawa ng Lord sa ministry. Amen. Sumunod lang po tayo. Dahil pag tayo sumunod, hindi na tayo, we are not walking in the darkness. Amen. And He shows us the right path when we are tempted or discouraged. So, hindi naman maiwasan talaga, nandyan yung discouragement sa buhay natin, di ba? Lagi yung naka-anchor sa buhay natin. Pero, pagkasama natin ang Diyos, hindi na tayo lalakad sa kadiliman. Amen. Meron tayong kalakasan, meron tayong protection. He protect us from stumbling spiritually. Amen. Dahil tayo lumalakad na in the light of life. Amen. Hallelujah. Kaya katulad po ni Joseph, binibigyan ko lang po ito ng isang halimbawa sa Genesis chapter 37 chapter 37 to chapter 50 of Genesis. Na ito yung story ni Joseph is a perfect sample of someone who walked with God. Na he never walked in darkness, even with the light got hard. Kahit siya nakaranas po ng matitindi sa kanyang buhay, he was betrayed, for example, by his brothers and sold into slavery. Siya po ay nagkaroon po ng false accuse and thrown into the prison. And another thing, yung naranasan po niya, he forgot by people but not by God. Amen. Yung mga kapatid niya talaga kung ano yung ginawa sa kanya, makita natin, isan, na kalimutan tayo ng ating yung kapwa natin, yung ating kaibigan, minsan yung pamilya. Hindi naman nangyayari naman, reality po yan sa mundo ngayon, hindi po ba? So nakakalimutan ka na. Pero ang tandaan po natin, ang Diyos, hindi tayo kalilimutan. Amen. Kaya through every darkness season, si Joseph po talaga, he kept trusting God. The same thing with us. No matter what na mangyari sa ating buhay, personally, lagi tayo magtitiwala sa Diyos. And God's presence stay with Him. Kay Joseph. Sa atin, as for today, forevermore, lagi tayong sasamahan ng Panginoon. Keep trusting on God. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen? Kaya po si Joseph, in Genesis chapter 39 verse 2,
The Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did. Amen. Kaya, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mapapanghinaan. At the end po, ang Diyos, si Joseph, sa kanyang journey is to save the nation and bless his family. Ginamit po ng Diyos si Joseph. Amen. At nag-bless po ang kanyang pamilya. Even in the darkness and betrayed and prison, si Joseph po, lalo siyang he walked with God. In God's light and the purpose. Sinusunod niya ang salita ng Diyos kung ano sinasabi ng Panginoon sa kanya. Amen. Kaya sabi nga ng Psalms 23 verse 4, even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. That is the promise of God. For you are with me. Kaya ito yung isang benepisyo po ng Lord na once na tayo po ay maglalakad tayo na kasama natin ang Panginoong Jesus, we are not walking in the darkness anymore. Amen. Another thing po dito, yung to have the light of life. Light of life. Ano po yung sabihin dito? Magkaroon po tayo ng having a true life. Yung talagang totoong buhay, eternal life. Not just breathing, but living with meaning. Na meron pong ibig sabihin sa buhay natin, meron tayong kagalakan sa buhay natin. At yung purpose ng buhay. Yung purpose ng Diyos para sa atin. Amen. Ito yung sinasabing, you have a light of life. And Jesus filled us with the hope. Pupunuin po tayo. Pinupuno na tayo. Kasi we have a light of life. Punong-puno na tayo ng pag-asa. Pinupuno tayo ng kapayapaan. Siyempre, nandun yung eternal security natin. Amen. Meron na tayong personal relationship. Meron na yung salvation na binigay sa atin ng Lord. Ibig sabihin, we have eternal life. And yung kanyang liwanag po na binigay sa atin, His light renews our mind. Amen. Binabago yung ating pag-iisip, yung mga broken-hearted, na-broke yung ating buhay, yung puso natin, ano ba, patungkol ba sa pag-ibig, or ano mga bagay na nawala sa atin, heals our hearts and will revive our soul. Lagi tayong nire-revive niya. Everything na tayo po ay dumadating na tayo lubok na lumok, itinatayo po tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, katulad ni Apostle Paul in the book of Acts. Ano pong nangyari sa kanya? Si Paul po sa buhay niya dramatically. Yung pong na-change ang kanyang buhay when he met Jesus Christ in the road of Damascus. Before that, he was walking in darkness. Pinapersecute po niya ang mga Kristiyano noon. And blind to the truth. Amen. But when we encounter the light of Jesus, everything changed. Amen. Lahat binago ng Diyos yung buhay ni Paul. Sa ating pong personal, sa buhay ng bawat isa sa atin, kaya pong baguhin ng Diyos once na tayo po ay nasa Panginoong Jesus. Tayo po ay sumusunod sa Kanyang nais ipagawa sa Kanyang ministry sa ating buhay. Amen. Kaya nung si Paul po dito, suddenly, nung nakita po niya, suddenly the light from heaven flashed around him. Kasi nagkaroon po ng blindness siya eh. Yung, sabihin natin, physically. But ang ating pong pag-usapan spiritually. Amen. Once na tayo po ay nakakilala sa Panginoon, sabi nito, nagsalita ang Diyos kay Paul, I am Jesus who are persecuting, he replied. Kaya from the moment si Paul po, from spiritual blindness to spiritual boldness, he became a man filled with purpose. Ganun po ang nangyayari sa atin na mabuksan ang ating spiritual eyes, spiritual mind, spiritual heart. Mawawala po yung lahat ng nagkaroon sa tayo ng mga sabi nga pagka yung bulag tayo sa mga katotohanan. Amen. Ito po yung he become a fool with purpose, direction, and eternal vision. Nagkakaroon po tayo ng interest sa pinapagawa po ng Diyos spiritually sa Kanyang ministry. Kaya nga po tayo, meron tayong mga
mga Bible cell groupings. Amen. Ito yung isang paraan ng Diyos na tayo po ay lumakad with Jesus. Na lumakad tayo, na dala-dala natin yung light na yon na nagmumula sa Diyos. Amen. Nawawala sa atin yung pagkabulag sa sa katotohanan na sinasabi ng Diyos. Amen. Kaya through suffering, siya po ay, si Paul po dito, yung suffering na prison po siya, nung siya ginagamit na ng Diyos, nakakaranas po siya ng ganito. Amen. Yung trials. But Paul never lost his passion because he was walking in the light of life. Amen. Biro ka, patuloy pa rin. Kaya ito yung dapat natin gawin to encourage us in the life of Paul. Nung siya nakakilala sa Panginoon, nakaranas po siya ng mga persecution sa ating buhay bilang isang mananampalataya at tayo po naglilingkod sa Diyos. Huwag po tayong matakot dahil tayo, we are not walking in the darkness, but we have the light of life. Yung rewards po ng Panginoon, ibibigay sa atin at the end. Amen. Habang tayo po naglalakad, in the path, what the Lord want to be in our life, huwag tayo matakot dahil tayo gagabayan ng Diyos. Amen. Kaya sabi sa John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Please God. Kaya nga po, sa ating paglakad sa Panginoon, tandaan po natin, ito yung promise ng Lord. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lagi tayo nasa liwanag. Amen. Hindi tayo nanatili sa dilim, kundi lagi tayong nanatili sa liwanag ng Diyos. Amen. Paano nga ba? Paano tayo, how do we walk with Jesus daily? Na ma-enjoy natin yung benepisyo, the benefits of walking with Jesus, we must intentional. Amen. Kailangan gawin natin ito. Hindi lang yung alam natin. Amen. Kailangan meron tayong faith with action. Para maranasan natin yung buhay na walang hanggan, yung pagpapala ng Diyos. Amen. Sa bawat isa sa atin. To enjoy the benefits of walking with Jesus, we must be intentionally. Ito yung mga bagay na ito na gawin natin sa buhay ng bawat isa sa atin. Number 1. How do we walk with Jesus daily? Number 1, spend time in His Word. Amen. Kaya nga sabi sa Psalms 119 verse 105, Your Word is the lamp for my feet and the light of my path. Amen. Spending time in His Word. Kaya, let His truth shape our thinking. Kaya po, pag tayo po nag-spend ng time sa salita ng Diyos, tayo po ay hayaan natin na yung katotohanan ang mag-shape sa atin. How do we think? How we walk? Kung ano man yung dapat natin gawin, ito yung magbibigay sa atin ng liwanag sa atin. Ang salita ng Diyos. The Bible is our spiritual map. Amen. Ito yung kumpas ng buhay natin, ang salita ng Diyos. Kaya pag atin pong binabasa ang salita ng Diyos, when we read the God's Word daily, our thoughts, our choices, and desire ng puso natin begin to align with His will. Tinatahak po tayo sa the right path. Ano po? In His will. His truth give us clarity. Ang katotohanan po na nagmumula sa Panginoon, nagbibigay sa atin ng clarity at strength. Amen. Hallelujah. Kaya nga sinasabi dito, Your Word is the lamp for my feet and the light of my path. Hindi na tayo yung nawawala sa linya. Kaya nga po, ang salita ng Diyos ay mahalaga. Always spend our time to the Word of God. Na tayo po ay patuloy na lumakad doon sa liwanag. Patuloy na tayo lumakad na daladala natin ang katotohanan. This is our Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Sabi yan ng Panginoong Yesus. Amen. Kaya lagi tayong mag-spend ng oras
sa kanyang salita, yung ating meditation to the Word of God. Devotion natin. Amen. Hallelujah. Another thing, pray regularly. It is a basic, Itinuturo po ng Lord sa atin, it is a basic, but very important sa ating bilang pagkakatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Even though tayo po ginagamit na mightily ng Diyos, tingnan na natin lagi tayo in the basic na tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen. Talk with Him about everything. Sa ating pananalangin, dito tayo makakapag-communicate with our God. Amen. Kaya nga po, ang prayer po is how we stay connected with Jesus. Dahil ako po, isa po akong nakapag-experience po sa Philippines as a radio communication operator. Ito po yung the way ng communication ng bawat mga subscribers, yung bawat mga kliyente. Mahalaga po kasi ang communication. Sa atin po, bilang tayo po ay disciple o discipler ng Panginoon, kailangan po tayo na mag-connect lagi tayo sa Panginoon. Yung ating panalangin. Prayer is how we stay connected with Jesus. Ito hindi lamang, it is not just about asking for things. Hindi lang tayo mag-a-ask ng ano ba yung gusto natin, but also listening. Kaya nga po yung sa aking experience, sa communication, meron pong transmit and receive. Amen. Magsasalita ka, to receive is to listening. Amen. Listening and magpapasalamat tayo kasama dito sa ating panalangin. Thanking and sharing our hearts with Him. Kung ano yung nasa puso natin, sabihin natin sa Panginoon. Amen. Kaya panalangin po is keeps our relationship with Jesus alive and strong. Lalo tayong lalakas ang ating pananampalataya, lalakas ang ating physically, ang ating emotionally, and spiritually. Yan po ang kahalagahan ng prayer bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Amen. Tandaan po natin, mahalaga po ang panalangin. Amen. And sabi nga po sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Amen. Vice versa. Tayo po mananalangin, sa panalangin natin, tayo po magsasalita sa ating Panginoong Hesus. And after that, we receive the revelation from our Lord. Amen. Hindi lang po tayo sa ating panalangin ay tayo yung salita ng salita. Included po sa ating panalangin na tayo ay maglilistening kung ano sasabihin ng Diyos sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And next, obey His commands. In John chapter 14, verse 15. If you love me, keep my commands. Amen. Hallelujah. Live out what He teaches. Kung ano tinuturo sa atin ng Lord, sa buhay natin. Yan ang gusto ng Lord para tayo ay mamuhay na merong masagana, mamuhay na tayo po ay lumalakad sa kanyang liwanag, sa kanyang katotohanan. Amen? Hallelujah. Kaya, walking with Jesus means doing what He says. Kung ano sinasabi niya. Obedience show love. Pag tayo po, siyempre, sa mag-asawa o sa pamilya, kung mahal natin ang bawat isa sa pamilya, sa mag-asawa, susundin mo ang nais ng bawat isa. Amen. Meron kayong pag-uusapan kung ano ba yung dapat ito yung ating gagawin para maganda yung ating pagsasama-sama. Amen. Praise God. Kaya po, dito, it means to say, obedience show love and trust. It brings blessing and protect us from the traps of sin and darkness. Kaya sinabi dito, if you love me, keep my commands. Stay obedience with these commands. Amen. Lagi tayong susunod kung ano sinasabi ng Diyos. Ang Panginoon po nagsasabi sa kanyang salita, nagsasabi din po siya sa pamamagitan ng ating mga leaders, ng ating mga pastors, ng ating mga apostles.
Kaya kailangan makinig po tayo kung ano yung advice ng nakakataas sa atin spiritually. Amen? Lalo na sa ating paglakad natin sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan tayo po ay nandun yung mag-mature tayo. Amen? Hallelujah. Kaya po sabi dito, kung mahal natin ang Diyos, sundin natin siya. Amen? And next, stay connected to the community. Sabi dito, Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Amen. Sabi dito, and let consider how we spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, but encouraging one another. Amen. Stay connected to community. Walk with others who follow Him. Amen. Walk with others who follow Him. Ibig sabihin, to follow Jesus. Ano? Mas maganda na tayo po ay nagkakaroon sa gawain ng Panginoon. Yung nagsama-sama tayo, dahil dito tayo po pinapalakas. Dahil dito, marami tayong nakukuha mga bagay na matutunan natin sa ating bilang naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya we were not meant to walk with Jesus alone. Being a part of church family strengthens our faith, keeps our accountable, and encourages us when life gets hard. Meron tayong makakatulong sa atin. Makakapag-share tayo, makaka-receive tayo ng mga advices nila. Amen. Kaya ganyan po kalaga, yung tayo po ay merong sinasamahan ng mga mananampalataya, the true believers of Jesus Christ, na mabibigay sa atin ng encouragement, hindi discouragement. Amen. Kaya po, do not giving up meeting together, but encouraging one another. Tayo po ay magpakalakasan. Amen. And last but not the least, trust Him fully. Kailangan po tayong nandun yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa Diyos. Amen. Even when life gets dark, His light never goes out. There will be a season when you don't understand what God is doing. Minsan sa atin, ano ba pinapagawa ni Lord sa akin? Minsan naguguluhan tayo, parang ang bilis, parang ganun. Minsan, ba't ganito yung pinapagawa sa atin? Dahil yan ang gusto ng Lord. But faith means we walk even when we cannot see everything clearly. Minsan hindi na natin maintindihan dahil hindi pa klaro sa atin. Pero yun yung pinapagawaan ng Diyos, di ba? Gusto natin magkaroon tayo ng bahay, magkaroon tayo. Praise God, nagkasama-sama ang pamilya, pero meron tayong plano pa sa buhay na tinataas natin sa Panginoon. Merong mga tao nag-a-advise sa atin, ito, pagka nagkaroon ng ganitong bagay, ito, dapat meron tayong i-give up. Amen. Para ito yung plano ng Diyos na tayo magtagumpay. Amen. Hallelujah. Kaya po, trust keep us steady when life gets shaky. Amen. Habang yung buhay natin ay nakakaranas tayo ng mga shaking sa buhay natin. Meron tayong nararanas ng mga trials. Keep on connecting with God na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iwanan. Praise God. Dahil, bakit ko nasabi po to? Sa tagal ko pong hinintay ang aking pamilya na makarating dito sa Netherlands. Ako po ay always nag-a-ask ng mga advices na kung sino nakakataas sa akin sa spiritual. Amen. Kaya napakabuti ng Diyos na may ginagamit ang Diyos sa atin bilang instrumento na hindi tayo ilalayo, hindi tayo ililiko, kundi ang nais ng Diyos na sinasabi ng Lord sa kanila ay para din sa atin. Na tayo ay maging tagumpay sa buhay natin, maging matagumpay ang pamilya natin. Praise God. Kaya don't worry about that. Lahat, all things work together for good. Merong bagay na tayo ay, ito yung sinasabing
Especially ito para sa akin, hindi ko dapat ito i-give up. Pero, ang gusto ng Lord, magkasama ang pamilya na kayo ay, we are living together with blessed life. Yung kung mapalad ang buhay, yung buba. Yung punong-puno ng pagpapala ang buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga po, lagi tayong tiwala sa Diyos sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Sabi dito, trust in the Lord with all your heart, lean not your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Klarong-klaro po ang sinabi ng Diyos. Sumunod tayo sa Panginoon, huwag tayo magtatas sa sarili nating kakayanan, magtas lang po tayo sa buong buo sa ating Diyos na buhay. Amen. Kaya po, tanungin natin ang ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili. I am walking with Jesus or just occasionally visiting Him? Ako ba'y sumusunod sa ating Panginoon? Or parang bumibisita ka lamang for curiosity? Bumibisita ka lang kasi may kailangan ka eh. Amen. May kailangan tayo. No. Continuously. Amen. Another thing. Do I truly let His light lead my decision and direction? Tanong natin ang ating sarili. Ask ourselves. Amen. Kaya nga po, ang verse na sa John chapter 8, verse 12, praise God. Ano ba yung lesson? Ano ba yung aral na napulit natin sa araw na ito? Kaya, we don't have to walk in confusion anymore. Huwag tayong magkaroon ng confused sa ating isipan, sa ating puso, sa ating buhay. Dahil si Jesus is our guidance. Siya yung nag-guide sa atin. Jesus is your guidance. Your guide. Ano? Kaya wag po tayong mag-stay na laang na ma-stuck yung buhay natin sa kasalanan, sa mga bagay na nakagulo sa ating isipan, sa ating buhay. Dahil binigyan tayo ng Panginoon, Jesus brings freedom. Amen. Pinatawad tayo ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng kalayaan. Dahil si Jesus, ang inako niya ito para sa atin. To have a freedom. And, huwag tayong matakot. We don't have to fear the future. Huwag tayong matakot sa ano man yung darating. Kung ano nangyayari sa mundong ito. Dahil si Jesus, nagbibigay ng buhay at liwanag sa bawat isa sa atin. And, tandaan po natin, kailangan natin na tayo po ay patuloy na sumunod following Jesus to bring transformation from darkness to destiny. Amen. Hallelujah. Kaya, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong yung buhay ng isang tao talaga na yung dito sa mundo, puno-puno ito talaga ng discouragement, puno-puno ng yung darkness nga eh. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon for the glory of God. Nandito ang Panginoong Jesus na tayo ay bigyan ng guidance, nagkaroon tayo ng kalayaan, nagkaroon tayo ng buhay at liwanag, at tayo po ay patuloy na tinatransform ng Lord from glory to glory. Amen. Hallelujah. Kaya remember today that Jesus did not say, try to be light or find the light. But sinabi ng Lord, I am the light. Amen. Hallelujah. You will never walk in darkness. You will have the light of light. Hallelujah. Kaya po tayo po ay manalangin sa oras na ito. Praise the Lord. O Father God in heaven, maraming salamat po sa iyong mensahe, sa oras na ito, sa araw na ito, na nagbigay ng liwanag, ng pag-asa, na hindi kami lalakad, we are not walking in the darkness. Hallelujah, Jesus. Dahil ikaw ang kasama namin sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa message na ito na tunay nga patuloy na nagbibigay ka ng pag-asa sa bawat isa amin.
I pray, Lord, sa nakinig sa oras na ito, saan man dako ng mundo ito, I pray that continue to bless their life at pagpalain mo ang bawat aspeto ng buhay nila, financially, spiritually, emotionally, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buhay, ang kanilang mga plano ng bawat isa, pamilya man, sa ministry. I pray that continue to bless their life, O God. Sino man may sakit karamdaman sa oras na ito, at tunay nga po, Lord, ngayon pa lang, nandun ang kasagutan mo, na pinagaling mo ang kanilang mga karamdaman, sakit karamdaman, physically, spiritually, Lord, they are fully healed by you, O God, in Jesus' mighty name. At ngayon pa lang, sa oras na ito, ay patuloy na ikaw ay kumikilos sa bawat buhay ng bawat isa. Palain mo ang bawat ginagalawan namin sa ministry. Patuloy mong tutulungan ang bawat isa, lumago at tumibay ang pananampalataya sa iyo, Panginoon, upang kami ay patuloy na ang buhay namin is to transform. There's a transformation in our life dahil ikaw ang aming kasama sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa oras na ito, victorious. Merong kagalakan, may pag-asa, na lagi ka namin kasama sa araw-araw, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ngayong oras na ito at sa araw na ito, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, at kaluwalhatian at kapangyarihan ay para lang sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po sa bawat isa sa atin, at then the next time sa online Sunday service, tayo po ay magkita-kita muli. And once again, God bless to all of us.